So ayan mga kameraks, kailangan na siguro naglinis ng aking karburador. So ayan, kung mapapansin nyo, sinisinok na siya. What's up mga kameraks, welcome back to my YouTube channel. So today, tuturo ko sa inyo kung paano linisin, paano tanggalin, paano ikabit ang ating karburador. So meron din ako mga tips dyan. I hope na matutunan nyo yan. Kung meron pa kayong mga suggestion, just comment down below para kung ano talaga yung mga issue ng ating motorsiklo. So ayan. So finally mga kameraks, natanggalan natin ang carb. So linis-linis na. Tips lang tayo mga kameraks sa paglilinis ng carb. Unahin muna natin yung labas bago natin buksan. So make sure lang malinis muna yung mismong surface ng carb bago natin buksan siya para yung mga small debris niya hindi siya papasok dun sa mismong mga jettings tsaka nozzle ng ating carb.
ito talaga mga kamex yung pinaka best part kasi ito yung time na matatanggal mo talaga yung pinakabara niya, tapos yung mga nozzle niya malilinis mo talaga kasi air pressure ang gamit natin dyan. So sure ball tayo na mawawala talaga yung mga natirang tubig, natirang degreaser sa ating mga nozzle, mga daanan ng hangin at daanan ng gasolina mga kamex. So another tips tayo mga kamex. So sobrang laki talaga ng tulong mga kamex kapag malinis ang ating carb kasi nandito yung response ng ating throttle at gas. Then dapat proper mixture din tayo ng air and fuel para makuha natin yung pinaka best performance ng ating motorsiklo. So mga kamerks, marami nagtatanong sa akin ano ba talaga yung standard na tono ng ating karburador. Ang ginagamit ko sa tono natin, yung pinaka-standard is 3 whole turns. Pero ang ginagamit ko talaga sa akin, yung pinaka-highest RPM natin, yun yung kinukuha ko. So depende pa rin sa ikot yun kasi iba-iba yung air mix ng ating karburador at iba-iba yung pinakahigpit at luwag nun. So make sure lang na makuha natin yung pinaka highest RPM ng ating motor, then dun tayo mag-a-adjust sa pinaka idle screw ng ating fuel. So dito naman tayo mga kamex sa ating air mixing. Dapat ang tune natin dito is tatlong 3 whole turn sa pihit. Pero may possible pa rin talaga magbago yun mga kamex kasi dapat ang tono natin makuha natin yung pinaka highest RPM sa air mix. Then dun tayo mag-a-adjust na sa may mismong gas mixture natin para makuha natin yung 1000 RPM o 1.5k RPM natin na standard. Whoa! So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kamerks na kuhanin nyo muna yung pinaka highest RPM nyo sa air mix, then adjust na kayo sa pinaka gas.
Hello, what's up mga kamerks? I hope na natuto kayo sa aking carb tutorial kung paano ba talaga siya nililinis, paano siya tinutono, paano din siya kinakabit at binabaklas. So, I hope na natuto kayo sa aking video vlog. So, mag-comment down kayo dyan below kung ano talaga yung mga problema, kung ano issue ng ating motorsiklo. So, sana makatulong kayo. Don't forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa aking latest video. Then, stay tuned mga kamerks.